Ano kaya ang mangyayari kapag ang isang batang palaka ay hindi nakinig sa payo ng kanyang ina? Sa isang tahimik na ilog, may mag-inang palaka na ninirahan sa tabi ng dalampasigan. Ang inang palaka, bagamot matanda na, ay may maraming karanasan. Samantalang ang batang palaka ay bata pa, likas ang krusyedad at palaging pasaway. Anak, lagi mong tatandaan na ang ilog ay maraming panganib. Huwag mong kalimutan na palaging mag-ingat. Inay, huwag po kayong mag-alala. Marunong na ako magtago at maglakad sa ilog ng mag-isa. Gusto ko lang po sanang makapunta sa ibang lugar at makita ang magagandang tanawin. Huwag mong kalimutan, anak, na may mga bagay na hindi mo pa alam. Palagi kang mag-ingat at huwag mong kalimutan kung saan ka nang gagaling at ang iyong pinupuntahan. Huwag po kayong mag-alala, Inay. Gusto ko lang pong matutunan ang mga bagong bagay. Nais puntahan ng batang palaka ang paboritong lugar ng kanilang ina. Kaya siya ay nagpaalam, ngunit ang inang palaka ay hindi pumayag. Masyadong delikado, anak, lalo na't hindi mo pa ako kasama sa iyong paglakbay. Ngunit sadyang pasaway ang batang palaka, kaya siya ay umalis nang hindi nagpapaalam. Nagpatuloy siya sa paglalakbay, ngunit habang naglalakad, napansin niyang wala na siya sa paborito nilang lugar. Niligaw siya at napunta na sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Nako, nasaan na ba ako? Hindi ko na kayang bumalik sa ilog. Hindi alam ng batang palaka na sa kabila ng kanyang kalituhan, alam ng inang palaka kung saan siya. Lagi siyang may pakialam at palaging kabisado ang ginaroroonan ng kanyang anak, kahit malayo. Habang nalilito at kinakabahan ng batang palaka kung paano babalik, ang inang palaka naman ay nakatingin sa malayo, tahimik na nagmamasid. Alam ko kung asan ka, anak. Huwag kang mag-alala, matututo ka rin bumalik sa akin. Sa bawat takbang ng anak, si inay ay nagmamasid mula sa malayo at kahit hindi niya nakikita, alam niya kung saan ang kanyang anak. Nasa puso ni inay ang pag-aalala, ngunit alam niyang ito ang pagkakataon para matutunan ng anak ang pagpapahalaga sa kanyang mga payo. Maya-maya, napansin ng inang palaka ang kanyang kaibigang langaw na minsan ay kanyang tinulungan. May pumasok na idea sa kanyang isipan. Habang naghahanap ng pagkain ng ina ng palaka, nakita niya ang isang langaw na lumilipad na tila nagmamadali. Kaya't napag-isipan ng ina palaka na kainin ito. Huwag, tigil. Parang awa mo na. Kailangan kong puntahan ang aking asawa. Wala na itong kasama kung ako'y iyong kakainin. Ano naman ang kapalit nito? Kahit anong gusto mo, basta huwag mo lamang akong kainin. Kung ganon, ito ang aking itatabi sa pangangailangan kung sakaling ako ay may kailangan. At pinalaya ng inang palaka ang langaw, payapa at buhay. Langaw, gagamitin ko ang aking kahilingan. Tulungan mo ang aking anak. Ituro mo sa kanya ang daan pabalik sa dalampasigan. Iyan lamang ba ang inyong nais, inang palaka? Oo, Langaw. Yan lamang ang aking hiling upang makauwi ang aking anak bago maggabi. Kung ganoon, gagawin ko. Nakita ng batang palaka ang langaw at nilapitan nito, ngunit bigla itong lumipad palayo. Baka tinuturo ng langaw na ito ang daan pabalik sa dalampasigan. Sinundan ng batang palaka ang langaw. Ilang oras siyang naglalakad at sumunod dito, hanggang sa hindi niya namalayan, nakabalik na pala siya sa dalampasigan ng ilog. Habang naglalakad pabalik, napagtanto niya na hindi pala madaling maglakbay ng mag-isa. Sa bawat hakbang, naalala niya ang mga salita ng kanyang ina. Inay, humingi po ako ng tawad. Hindi ko po kayo sinunod. Alam ko, anak, wala akong galit sa'yo. Ang mahalaga ay natutunan mo na ang isang mahalagang leksyon. Sa buhay, hindi natin palagi kayang mag-isa. Mahalaga ang pagsunod sa aral at payo ng mga magulang, sapagkat sila ang may higit na karanasan at katarungan.